Mga katropa, nandito tayo ngayon sa bahay kung saan ang nilooban ng isang kawatan dito mismo sa Bangayan Street, Gosi Norte, Tuguegarao City. Ngayong araw mismo yan, Pebrero 11 sa taong kasalukuyan. Ayon sa ating panayam sa biktima, madaling araw bandang 1:47 na ng madaling araw nang marinig niya ang ingay at kaluskos sa kanilang gate. At sa una, hindi pinansin ng biktima, ngunit nang marinig niya na iba na ang tahol ng kanilang alagang aso, dito na gumising ang biktima. Dito niya nakita ang isang kawatan na kinukuha na o tinangay niya ang kanyang bag, vault at maging ang kanyang laptop. Kanina 1:47 AM yung pagpasok niya dito sa gate, and then pumasok siya sa sala namin through the window sa labas. Tapos wala ata siguro siya nakitang valuable sa sala namin, so lumabas ulit siya galing sa bintana ulit siya lumabas. Naghanap siya ng or ewan ko kung ano nangyari, basta inopen niya, trinay niya i-open yung window ko naman dito sa kwarto, and then yun, pumasok siya. Hindi ko alam kung ano nangyari kasi natulog kaming dalawa ng anak ko. Tapos yung aso ko tumahol siya. Tapos nung tumahol siya, iba yung tahol niya. Ito usually hindi tumatahol yung aso ko, pero grabe yung tahol niya. So nagising ako. Pagtingin ko, may lalaki sa loob ng kwarto. Akala ko si daddy ko or yung kapatid ko may hinahanap lang sa loob ng kwarto. Pero lumabas siya sa bintana. So sabi ko, magnanakaw. Hindi ko pa nakita kung ano yung mga nakuha niya. Hinintay ko muna siyang makalabas kasi pwede ko siyang hilain pero hindi ko ginawa kasi kasama ko yung anak ko. Baka mamaya kami yung saktan niya kasi dalawa lang kami ng anak ko nasa baba. Nung lumabas na siya, saka lang ako sumigaw. Sumigaw na ako kay dad. Tinawag ko na siya. Tapos bumaba naman agad si daddy. Actually, nakita niya pa yung magnanakaw doon sa likod. Sinigawan niya pa daw, hinoy-hoyan niya pa daw. Tapos ang ginawa nung magnanakaw, siguro hindi niya na mabuhat. Kasi nakuha niya yung vault ko, yung bag ko, tsaka yung laptop. Yung laptop ko yung una niyang binitawan. Nahirapan na siguro siya buhatin. Tapos nung tumatakbo siya dyan sa likod, ang next na binitawan niya, yung takip niya sa ulo, yung red na tela, tsaka yung bag ko. So ang buhat-buhat niya patakbo, yung vault ko. Wala po kaya siyang nakutahang pera po, ma'am, dito po sa Titano? Hindi ko sure kasi hindi ko pa siya na-check yung bag ko kung ano yung wala. Pero so far yung wallet ko, nandun yung mga cards ko, tsaka yung isang wallet din nandun yung cash, nasa loob naman, andun naman. So, ang alam ko pa lang na nakuha, yung vault. Yes, ma'am. So, paano po natin tinawag ito sa mga otoridad po, ma'am? Ito, may kapitbahay kaming pulis. So, ewan ko, narinig niya siguro na sumisigaw ako. Na-alarma din siya, lumabas siya. Tinignan niya kung ano nangyayari. Tapos yun, ni-report niya na sa libag na unit ata nila. Samantala, laking pasalamat ng biktima na walang nasaktan o nasugatan sa kanilang mga kasamang bata dito sa bahay. At sa ngayon ay patuloy pa rin yung sinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy at kung magkano ba ang halaga ng natangay ng suspect. Patuloy naman ang paalala ng otoridad na huwag iwanan ng bahay na nakabukas lalong na rin sa gabi upang maiwasan ang insidente. Mula dito sa Bangayan Street, Gosi Norte, Tuguegarao City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.